Si Ginoong Rolando Flores ay dating isang professor ng pilosopiya sa isang tanyag na universidad sa Maynila, ang pamantasan ng silangan. Sa mahigit 3 dekadang pagtuturo, kilala hindi lamang sa kanyang matalas sa pag-iisip, kundi pati na rin sa kanyang makapangyarihang pananalita na kayang kuhanin ang atensyon ng sinuman ang nakikinig. Sa kanyang mga klase, hindi lamang niya ipinapaliwanag ang teorya ng pilosopiya, kundi hinahamon din niya ang kanyang mga estudyante na magtanong, sumuri at bumuo ng sarili nilang pananaw. Madalas niyang sabihin, ang tunay na katalinuhan ay hindi nasusukat sa dami na iyong nalalaman, kundi sa lalim ng iyong pag-unawa. Dahil dito, marami sa kanyang mga estudyante ang nagtagumpay sa iba't ibang larangan, mula sa batas at politika hanggang sa sining at agham panlipunan. Ang kanyang opisina ay puno ng mga libro mula kay Plato at Aristotle hanggang kay Kant at Sartre, at ito'y nagsilbing gabay para sa mga estudyanteng gustong magtanong na mas malalim tungkol sa pilosopiya. Bukas ito para sa sino mang gustong humingi ng gabay, hindi lang sa akademya kundi pati na rin sa personal na buhay. Marami ang lumalapit sa kanya hindi bilang isang guro kundi bilang isang tagapayo at pangalawang magulang. Hindi lamang mga estudyante ang humahanga sa kanya, maging ang kanyang mga kasamahan sa propesyon ay nirerespeto ang kanyang talino at dedikasyon. Madalas siyang imbitahan bilang tagapagsalita sa mga conference at seminar. At marami ang naniwala na isa siya sa pinakamahusay na tagapagturo ng kanyang henerasyon. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay bilang educator at philosopher, isang matinding dagok ang dumating sa kanyang buhay. Isang pangyayaring nagbago sa kanyang pananaw at landas. Ang dating matibay niyang paninindigan ay sinubok ng katotohanan na hindi niya kailanman inaasahan. Sa isang iglap, ang mundong kanyang ginagalawan ay nagkaroon ng hindi matatawarang pagbabago. Isang pangyayari na nagbunsod sa kanya upang muling tanungin ang mga ideyang dati niyang ipinaglalaban at itinuro sa iba. Hindi inaasahan ni Ginoong Flores sa darating ang panahon na kailangan niyang iwan ang propesyon upang unahin ang kanyang pamilya. Ang kanyang asawa ay nagkasakit ng malubha at ang kanilang naipong yaman ay naubos sa pagpapagamot. Isang gabing tahimik, nakaupo si Ginoong Flores sa tabi ng kanyang asawang si Cecilia. Mahina at matamlay na itong nakahiga sa kama. Halatang hirap na sa sakit na unti-unting nagpapahina sa kanya. Sa kabila nito, pilit pa rin niyang hinahaplos ang kamay ng kanyang asawa, tila pinaparamdam dito na hindi siya nag-iisa. Rolando, mahinang wika ni Cecilia, halos isang bulong. Alam kong nahihirapan ka na. Alam kong iniisip mo kung paano mo ko mapapagamot at paano mo mapapanatili ang trabaho mo. Pero mahal, ayokong mahirapan ka. Napapikit si Ginoong Flores. Pilit na nilulunok ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi ko kayang pabayaan ka, Cecilia. Sagot niya, bakas sa tinig ang labis sa pagmamahal. Pinangako ko sa iyo sa harap ng Diyos na aalagaan kita sa hirap at ginhawa. Hindi ko iyon babaliwalain. Pinisil na Cecilia ang kanyang kamay kahit mahina na ang kanyang pagkakahawak rito. Pero, paano si Mia? Paano ang kinabukasan niya? Kung ititigil mo ang pagtuturo, paano mo siya matutulungan? Hindi ko gustong maging pabigat sa inyo. Napaluha siya. Tila ba nasasaktan, hindi lamang sa kanyang pisikal na sakit, kundi sa ideya ng pagiging sanhi ng paghihirap ng kanyang pamilya. Hinaplo si Ginoong Flores ang kanyang buhok at hinalikan ang kanyang noo.
Ikaw ang buhay ko, Cecilia. Ang ating pamilya ang pinaka-importante sa akin. Kung kailangan kong isakripisyo ang pagtuturo upang mapanatiling ating pagsasama, gagawin ko. Hindi ako matatakot magsimula muli. Ano man ang trabaho, basta't kaya kong itaguyod kayo, tatanggapin ko. Natahimik si Cecilia. Tinitigan ng asawa niyang punong-puno ng pagmamahal at dedikasyon. Sa kabila ng kanyang pag-aalala, naramdaman niya lalo ang pagmamahal ng kanyang asawa. Salamat, Rolando. Hindi ko alam kung paano ko pinalat na ikaw ang naging asawa ko. Naigpit siyang niyakap ni Ginoong Flores. Pilit na sinasalo ang lahat ng sakit at takot na nararamdaman nilang dalawa. Sa gabing yun, tuluyan nilang ipinasya na harapin ang bagong kabanata ng kanilang buhay, magkasama sa hirap at ginhawa. Dagdag pa rito ang kanyang bunsong anak na si Mia ay nangangailangan ng suporta para makapagpatuloy sa kolehiyo. Sa ganitong sitwasyon, napilita si Ginoong Flores sa tumanggap ng trabahong malayo sa kanyang dating estado. Isang araw, nakatanggap si Ginoong Flores sa isang tawag mula sa isang dating kasamahan sa universidad. Ginoong Flores! Kamusta na po kayo? Matagal-tagal na rin po magmula noong nawala kami ng balita sa inyo. May isang malaking philosophy conference sa universidad at gusto po sana namin kayo maging pangunahing tagapagsalita. Ang inyong kaalaman at karanasan ay mahalaga pa rin sa mga mag-aaral ngayon. Ano po ang inyong palagay? Tanong na isang propesor mula sa kabilang linya. Saglit na natahimik si Ginoong Flores. Naramdaman niya ang lungkot at pangungulila sa mundong minsan niyang ginagalawan. Ngunit kasabay nito ay ang bigat ng kanyang sitwasyon ngayon. Tinignan niya ang kanyang asawang si Cecilia na mahimbing na natutulog, maputla at mahina. Maraming salamat sa imbitasyon. Sagot niya nang may pilit ng ngiti. Ngunit sa ngayon, may mas mahalagang bagay akong kailangang pagtuunan ng pansin. Sana ay maunawaan ninyo. Sa kabilang linya, narinig niya ang mahinang paghinga ng kanyang dating kasamahan. Nauunawaan po namin, Ginoong Flores. Ngunit tandaan nyo, palagi kayo may lugar dito. Marami pa rin ang humahanga at nangangailangan ng inyong gabay. Matapos ibaba ang telepono, huminga ng malalim si Ginoong Flores. Hindi niya akalaing darating ang araw na tatanggihan niya ang isang imbitasyon upang magbahagi siya ng kanyang kaalaman. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mahalaga sa kanya ang kanyang pamilya kaysa sa anumang pagkilala. Isang araw, habang naglalakad si Ginoong Flores sa loob ng isang mall sa kanilang lugar, napansin niya ang anunsyo para sa hiring ng mga janitor. Tumigil siya at pinag-isipan ang kanyang sitwasyon. Kung dito ko sisimulan muli, gagawin ko para kay Mia at sa pamilya ko. Bulong niya sa sarili habang pinupunasan ang kanyang pawisang noo. Dahil sa kanyang determinasyon, natanggap siya bilang janitor sa mall. Tuwing umaga, maaga siyang dumarating upang linisin ang bawat sulok ng pasilidad. Sa una, nahirapan siya sa pisikal na aspeto ng trabaho, ngunit hindi nagtagal ay nasanay rin siya. Bagamat mahirap ang trabaho, ang ideya na ginagawa niya ito para sa pamilya ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Isang araw, habang nagwawalis si Ginoong Flores sa food court ng mall, biglang lumapit ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Tila nakakunot ang noo nito habang tumingin sa kanya. Kuya, ang dumi ng sahig sa area na yan. Hindi ba trabaho mo yan? Gawin mo naman na maayos. Malakas sa sabi ng lalaki na para bang sinisigawan siya. Nagulat si Ginoong Flores, ngunit nanatili siyang kalmado. Tumango siya at mahinahong sumagot.
Pasensya na po, sir. Aayusin ko po agad. Habang naglilinis, naramdaman niya ang mga mata ng ibang tao na nakatingin sa kanya. Narinig din niya ang ilang bulong-bulungan. Ang tanda na niya, janitor pa rin? Mukhang hindi nakapagtapos yan. Kaya ganito trabaho niyan? Masakit para kay Ginoong Flores ang mga naririnig. Ngunit inalalay niya ang mga dahilan kung bakit niya ginagawa ito. Napangiti siya na bahagya habang iniisip ang kanyang anak na si Mia, na unti-unting nakakamit ang pangarap na maging isang engineer. Sa kabila ng kahihiyan, patuloy niyang ginawa ang kanyang trabaho ng may kasipagan. Makalipas ang ilang linggo, nakilala siya ng mga regular na parokyano ng mall. Marami ang humanga sa kanyang dedikasyon at may ilan pang nagbigay ng tip o pasasalamat. Isang araw, habang naglilinis sa bookstore, may lumapit na isang babae na nasa edad 35. May dala itong libro at tila nag-aalinlangan. Excuse me, kuya? Pwede ba magtanong? Para kasi sa anak kong ang librong ito, pero hindi ko alam kung magugustuhan niya. Gusto niya kasi ng mga libro tungkol sa filosofiya. Sa tingin mo, okay ba ito? Tanong ng babae. Tinignan ni Ginoong Flores ang libro. Saglit niyang binasa ang likod nito bago ngumiti. Maganda ang librong ito, ma'am. Isa ito sa mga batayang aklat na ginagamit sa filosofiya. Kung gusto niyang matuto, ito ang tamang simula. Sagot niya. Nagulat ang babae sa sagot ni Ginoong Flores. Parang ang dami mong alam tungkol dito, kuya. Nag-aral ka ba ng filosofiya? Tanong nito. Napatingin si Ginoong Flores sa babae at saglit na natawa bago sumagot. Oo, ma'am. Isa po akong dating profesor ng filosofiya. Pero ngayon, janitor na lang po ako. Sabi niya nang may mapait na ngiti. Hindi makapaniwala ang babae. Kung ganon, bakit ka nag-janitor? Sayang naman, ang galing mo. Paliwanag ni Ginoong Flores. May mga pagkakataon sa buhay na kailangan natin magpakumbaba at isakripisyo ang ating sariling kaginawaan para sa mahal natin sa buhay. Hindi naman mahalaga kung ano ang trabaho ko ngayon. Ang mahalaga, nagagawa ko ang tungkulin ko bilang haligi ng tahanan. Naantig ang babae sa sagot ni Ginoong Flores. Nang makaalis ito, nag-iwan ito ng lihim, ng ngiti at pasasalamat. Isang umaga, habang nagtatrabaho si Ginoong Flores, bigla siyang pinatawag ng manager ng mall. Nang siya ay pumasok sa opisina, nakita niya ang isang grupo ng mga estudyante kasama ang isang babae. Ang babaeng nagtanong sa kanya tungkol sa libro. Ginoong Flores, gusto ko kayo ipakilala sa mga estudyante ito. Narinig nila ang kwento ninyo mula kay Ma'am Regina. At gusto nila kayong makilala, sabi ng manager. Lumapit ang isang binata at inabot ang kamay niya. Sir, ang dami po naming natutunan mula sa mga sinabi niyo kay Ma'am Regina. Isa po akong estudyante ng filosofiya. At ang inspirasyon niyo po ang dahilan ko bakit mas ginusto ko pang magpatuloy. Sabi ng binata. Hindi makapaniwala si Ginoong Flores sa mga nangyayari. Para bang muling nabuhay ang kanyang dating mundo bilang isang guro. Sa gabing yon, nag-uwi siya ng kakaibang sigla at inspirasyon sa kanyang puso. Sa sumunod na mga buwan, unti-unting kumalat ang kwento ng dating profesor na naging janitor. Marami ang nagpakita ng suporta at respeto kay Ginoong Flores. Ang ilang dating estudyante niya na nakarinig ng kanyang kwento ay bumalik upang magpasalamat at mag-alok ng tulong. Sir? Si Sir Flores ba yan? Bulong ng isa. Teka, siya nga. Siya yung guro natin sa filosofiya noon. Dagdag ni isa pang estudyante, tila hindi makapaniwala. Nilapitan siya ng isa sa kanila, si Adrian, na ngayon ay isang abogado na.
Sir Flores, kayo po ba yan? Tanong ni Adrian na may halong pag-aalala at paggalang sa kanyang tinig. Napalingon si Ginoong Flores at bahagyang napangiti. Adrian, kayong lahat, napakagagandang makita kayo muli. Sir, ano pong nangyari? Bakit po kayo nandito? Tanong ni Liza, isa pang dating estudyante na ngayon ay isang propesor. Huminga ng malalim si Ginoong Flores at ngumiti. Ito ang buhay ko ngayon. Hindi ito madali, pero ginagawa ko ito para sa pamilya ko. Nagkatinginan ng kanyang mga estudyante, halatang may lungkot sa kanilang mga mata. Mabilis na nagdesisyon si Adrian. Sir, alam kong hindi niyo hihingin ito, pero hayaan niyo kaming tumulong. Marami po kaming natutunan sa inyo noon. Ngayon naman po, kami ang may pagkakataon na makatulong sa inyo. Napailing si Ginoong Flores, ngunit kita sa kanyang mga mata ang pagkasaya. Salamat sa inyo, pero masaya ako sa ginagawa ko. Huwag kayong mag-alala. Hindi ito ang katapusan ng aking kwento. Hindi nagtagal, nagkaroon ng pagkakataon si Ginoong Flores na muling magturo. Kahit part-time lamang sa isang community college malapit sa kanilang lugar, tinanggap niya ito, ngunit nanatili pa rin siya bilang janitor sa mall. Para sa kanya, ang pagiging mapagpakumbaba at marangal sa anumang trabaho ay isang uri ng pilosopiya na dapat ipamuhay. Isang hapon, habang nagpapahinga si Cecilia, lumapit si Ginoong Flores at may masayang kislap sa kanyang mga mata. Cecilia, may gusto akong sabihin sa iyo. Bungad niya habang hinahawakan ang kamay ng asawa. Ano yun, mahal? Tanong ni Cecilia na may bahagyang pag-aalala. Magpa-part-time ako bilang isang propesor ulit. Isang bagong simula. Pero masaya ako dito. Hindi ito tulad ng pagtuturo noon, pero magbibigay ito ng dagdag na kita para sa mga pangangailangan natin. Kumunot ang noo ni Cecilia. Rolando, hindi mo kailangan pahirapan ang sarili mo para sa akin. Sa aming pamilya mo. Ngumiti si Ginoong Flores at hinaplos ang kanyang pisngi. Hindi ito pagpapahirap, mahal. Para sa akin, basta may ginagawa ako para sa pamilya natin, masaya ako. Hindi naman tungkol sa trabaho ang halaga ng isang tao, kundi sa kung paano niya ginagamit ang pagkakataon upang magpatuloy. Napaluha si Cecilia. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa lungkot, kundi sa labis sa pagmamahal sa kanyang asawa. Alam kong hindi kita mapipigilan, Rolando. Basta pangangalagaan mo rin ang sarili mo. Mahal kita. Mahal din kita, Cecilia. Sagot ni Ginoong Flores habang mahigpit niyang niyakap ang asawa. Sa pagtatapos ng araw habang pinupunasan ang sahig, sinabi ni Ginoong Flores sa sarili, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa estado ng trabaho mo, kundi sa epekto ng ginagawa mo sa buhay ng iba. Ang kwento ni Ginoong Flores ay patunay na ang sakripisyo at pagpapakumbaba ay may kakayahang magbigay ng inspirasyon sa marami. Minsan, ang mga akala nating simpleng tao ay may malalim na kwento na naglalaman ng mga aral na nagbibigay liwanag sa madilim na bahagi ng ating buhay. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!